Kaya po pala kayo nagkaganto, isang rason na sunugan kayo. Dalawang beses. Magmula na makilala namin si Nanay Nonay ay puro tanong na sa aming isip kung bakit siya nagkaganito. Wala akong bit-bit ni ano man. Kundi Tapos yun, doon kahit sinilas ko wala. Matapos pala yung sunog na yun, namatayan kayo ng anak. Sa sunod-sunod na hindi magandang nangyari sa kanyang buhay, sa ngayon ay mas malinaw na ang lahat ng pangyayari. Nanay, huwag mo akong iwan. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi, pwedeng hindi kita iwan. Tumakbo ako doon sa bukid. Nanay, napag-alaman ko pa na ang mga anak niyo po pala ay nangangalaka lang. Talon sana ako ng building ng Pio del Pilar Elementary School. Kaya ngayong araw mga kababayan ay samahan niyo kami na muli nating kamustahin si Nanay Nonay. Tara. At ngayon ay high tide ngayon dito sa ano. Kasi bakit high tide nga ngayon? Di ba pag napunta naman tayong gantong oras ay low tide naman. Hindi pare-parehas. Ano yun? Ma-high tide yun o low tide? Pag palaki ang buwan, pa-high tide. Pa-bawas naman ang buwan, pa-low tide. Sabay lang ito. May isa o dalawang araw po yata na hindi kami dito nakabisita kay Nanay at patuloy kong kinukontak yung kanyang mga anak patungkol po dun sa gusto nila na umuwi dito sa bayan ng Kapalonga para nga po personal na makausap si Nanay at makumbinsin nila na sumama sa kanila pauwi sa lugar ni Nanay Nonay. Tara. Okay, dito na kami sa bahay ni Nanay Nonay at timing naman na nakita namin na nandito siya. Tara. Tapo. Nay. Magandang umaga po, Nay. Patuloy ako sa bahay mo. Ayan. Kita na mukhaan. Kala ko bagong... Ha? Akala ko bagong napunta rin. Ba parang may nagbago sa bahay mo na naman Binali ko yung dati niyang pintuan. Mas mag-igigi nga po itong ganito. Gawa ng hirap na hirap kayong pumasok eh. Oo nga po na pero... Bintana na siya. Anong ginagawa mo? Nagluto ako ng Ano niluluto mo? Noodles? Hindi. Sopas? Oo. Macaroni. Kamusta ka naman dito? Mabuti naman. Ayos lang. Hindi naman napakalakas ng ulan. Anggi lang siya. Hindi ka naman nababasa? Hindi naman. Dyan lang sa kanto nagkaroon ng anggi. Kaya... Hindi ba delikado na yan yung pagpapapoy mo ng ganyan dito sa bahay mo? Baka masunog itong bahay mo. Binabantayan ko naman siya. Pagka Di ba paano nakapagluto ka na? Hindi pa. Nagluto na ako. May kanin kagabi. Nakapagluto ka na ibig sabihin. Nagkain ka na? Oo, kanina. Nag-almusal ako ng yung tinapay. Saka... baka hindi ka pa nakain. Kain ka muna. Tapos na. Tapos na. Oo. Mabuti. O hindi ka ba nakikipesta ngayon? Diyan sa baba? Oo, sa bayan. Hindi ako. Bala ko pa lang mamaya mamasyal. Pero kagabi, tingnan ko maganda yung kanilang sirak ng... Yung mga ilaw? Oo. Napakatayog ng ng ilaw niya. Pero, ayan, umuulan na umaambo na naman. Ulan araw grocery siya. natin doon, baka mabasa. May dala kami kasi dito na Pasok na natin dito sa loob. Ulan araw siya eh. Ganyan din ang mundo nung araw. Sumasabay ang ulan at saka liwanag ng araw. Magkasabay siya, mainit pero umuulan. May dala tayo kasi ditong mga groceries ni Nanay na worth 1,800 pesos at bigyan natin dito kay Nanay. Nay, may mga gatas ka po dito ha. Para pampalakas mo ha. Pasok na natin. Tapos may dala ulit kaming tubig mo para
hindi ka po nainom dyan sa, sa balon, ha? Kasi si nanay, umiinom lang dyan kung saan-saan dyan na para, lagyan mo dun, Ran, sa may dulo dun. Para di ka masikipan dyan. Nanay, inumin mo po yung gatas mo dyan, ha? Tsaka may kape ka din po dyan, ha? Malaking gatas na po yung binili ko sa iyo. Para nang sa ganun po ay hindi puro kape lang ang iniinom mo. Nainom ka naman ng gatas? Nainom ka naman. Okay, nagatas yun. Pampalakas ang katawan, baga Nanay, patuloy po ako nakikipag-communicate sa anak ninyo. Para nga po doon sa plano nila. Kasi kahapon nga mini-message ko sila. Kasi para po maipadala ko na yung pamasahe nila. Kasi nung nakaraang araw naman pagpunta ko dito, hindi naman sila nag-reply. Sabi ko kung ano ng plano. At mabigyan na ng pamasahe. At para matuloy na sila dito, lalo-lalo na nga ito magpipesta, itinatiming ko sana, para makapag-banding kayo dyan sa sentro. Pwede namin kayong i-guide para samahan, para makapamasyal kayo ng mga anak mo. Kaso ngayon po hindi na nasagot sila. Mini-message ko po yung Dave, hindi na po nasagot. Kasi yung kanyang cellphone hindi na niya, kumbaga, pagka nagkaroon ng percentage yung passage doon, kinukuha ng iba. May iba pong nagamit ng cellphone ni Dave? Wala siyang... Ay, kaya pala siguro. Kasi mini-message ko po si Dave last kagabi at sabi ko nga na yung plano nila. Kung tutuloy pa ba silang tatlo at nang maibigay ko na po yung pera na pamasahin nila. Kaso wala na po, hindi naman na nasagot si Dave sa message ko. At may mga, pero ang naging communication, nagkaroon na ako ng communication ay doon sa mga kapitbahay ni Nanay Nonay. At ayun nga, may di ako inaasahan na nalaman. Kasi ako curious din ako bakit nagkaganito si Nanay. Ano ba yung pinagsimulan? Bakit parang nakikita ko kay Nanay, depressed siya. Anong pinagmulan ng ganitong pangyayari? At ayun, sawa nga ng Diyos ay may nakapagsabi sa akin na kapitbahay ni Nanay doon ng totoong nangyari. Nay, may nakapagsabi sa akin. Kaya po pala kayo nagkaganto, isang rason na sunugan kayo? 2 beses. Pangalawa miserable na yung pangalawang sunog. Pero kasi yung lugar na yun, dating sementeryo yun. Yung pong pinagtitirigan ng bahay ninyo? Parang pagkakaalam ko pa noon, hindi lang kayo yung nasunugan, halos marami kayo sa barangay ninyo. Dito sa site sa kanan, pagpasok mo ay kanan. Tapos nung buhay pa po ang kamando nung araw ng unang sunog, sinigawan ako ng kamando na, "Nini, labas. Tawid." Ang kamando po ang pangalan po niyang tunay Fernando Timbang. Fernando Timbang. Yung mauna o siya. Nanay, dito ka na yun. Dito ako sa may pwesto mo. Para mas maliwanag tayo. Siya pa yung mauna. Yung mauna yun. Mga ganun, Nanay. Ano pong nangyari sa bahay ninyo nung nasunog niyo? Wala bang natira? Yung unang sunog, yung unang sunog dito sa site, kala Alfred de la Cruz, hindi kami nadamay noon dahil hindi nakatawid ang apoy, hindi nakatawid. Dumating din si Kapit na nagpadala si Kapitan ng bumbero. Pero yung bumbero dinala doon, pagdating niya, wala na rin naman, kumbaga, hindi na rin nagamit, gawa ng, hindi yung... Wala nang mapapakinabangan. Ibig sabihin na, sa unang sunog na yun, okay pa yung bahay ninyo? Oo, dito kami sa hindi masyadong inabot yung bahay ninyo? Hindi. Pero yung pangalawang sunog, nagtamid na yun sa kabila. Doon na natalo yung bahay ninyo? Doon na nasunog? Kasi hindi pa. Hindi pa kami nung nasunugan dahil ang inabot lang ay dito lang banda sa unahan. Yun ay pangalawang beses na? Oo. Ibig sabihin, pang ilang beses itong talagang natupok yung bahay ninyo?
Sa pangatlo. Ay, pangatlo? Oo, pangatlong sunog. Nang pangatlo, naka ano, yung bang, doon pala sa dulo. Ang nasunugan noon sa dulo na sa may bukid. Hindi naman kami inabot. Pero na sa madaling salita po dumaan man ng ilang beses ng sunog sa barangay ninyo, dumating pa rin yung time na nasunog talaga yung bahay ninyo. Oo. Ano pong nangyari sa mga gamit ninyo, Nay? Lahat ay natupok. Lahat natupok? Oo. Ang nasalbar lang noon, nitong nakauwi na ako. Dito na ako galing sa nakauwi na ako na may tumulong din Anong sa gamit amin. lang ang natira sa inyo? Noon ay wala. Wala talaga. Mas Oo, talaga. kumbaga, nang hingi na lang sila doon ng panibagong gamit sa bahay namin. Pero kumusta naman po, Nanay, yung wala namang nasaktan sa inyo, Injury? ng mga anak ninyo? Wala. Walang nasaktan sa mga anak ko. Ang injury ay doon sa isang babaeng nagngangalang, hindi ko na matandaan. Kamag-anak nyo yun, hindi? Hindi. Pero sa mga anak mo, nung time na yun, kasama mo pa po sila lahat doon sa bahay na yun? Oo. Lahat ng anak mo nandoon pa? Oo. Tinawag ako nitong huli na, tinawag ako ng Clifford. Sabi sa akin, Clifford, "Nanay, baba, may sunog." Ay, tulog ako. Tapos, "Ina," sabi niya, tinawag ako ng ina. "Baba, nanula." Yun ang pagbaba. Pagbaba ko, siyang pagbaba ako. Siyang paglabas ko. Wala akong bitbit ni anuman. Kundi, Tapos yun, doon kahit sinilas ko, wala. Tapos doon na natupok na lahat yun. No. Ang importante pa rin, Nay, mabait pa rin si God na walang nasaktan sa inyo, no? Oo. Kahit na yung mga properties ninyo, ano yung sariling bahay ninyo yun? Hindi, yan, yung sagingan na yan, dating yung sagingan na yan, dating cemetery ng nakasulat ay Bilio City. Pero yung tahanan na yun, kanino po yun, yung tinitirhan ninyo ng oras na yun na nasunog? Yung nasunog sa amin. Sa amin yun, sa inyo talaga, sa inyo talaga yun. Sa kapatid ko yan bahay. Dito kami dating nakatira sa Pangternate. Napalipat lang kami doon sa kapatid kong bahay ng pangyayaring sa panganay ko na anak na Santos sa pangalan. Yung pinagtripan siya ng nasa Puerta Azul kami, nagwawalis kami sa cluster. Parang sinaksakan siya ng nanay, sinaksakan ako ng heroin. Ganun? Dito sa pulso. Tinurukan siya? Yung sa Puerto Azul kami, parehas kaming Ano yung parang pinagtripan lang, ganun? marahil, pinagtripan siya. Yun ay kinadahilan na nanay, sabi niya, lipat tayo sa kalananay natin. Kaya napunta kami dyan. Na ipagbili ko yung bahay ko doon, kapitbahay ko doon yung Kalakajosing sa Ternate. Na ipagbili ko ng 3,000 lang yung yero lang binili nila. Nanay, nung pong oras na nasunog yung bahay ninyo, yung tahanan ninyo, ano yung pakiramdam mo noon? Ano yung naramdaman mo noon? Umiyak ka ba? Wala. Talagang handog ko rin sa isip ko na walang anuman nangyari sa amin. Pero Yun. inisip ko bakit may injury doon sa babae na yun. Hindi ko alam ang pangalan noon eh. Kumbaga na ipinagpapasalamat mo pa rin ng mga oras na kahit na nasunugan kayo na walang nasaktan sa inyong pamilya, no? Yun na lang ang nasa isip mo noon. Oo, pero teka, meron ako sabihin sa sinabi kong babae na yun. Kung yan ay doon dumaan sa site hindi siya lumiko dito, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kasi parang ako yung injury. Parang siya ang Parang may trauma din si nanay po doon sa no? Sa napagkikita ko lang, parang may trauma din si nanay doon sa nangyaring sunog na yun doon sa kanila. Tapos na sabi pa po ng kapitbahay ninyo, nagtatrabaho pala kayo dati sa laundry? Oo. Sa laundry, sa pag-aari ng Rosalinda Y. Pineda at Mario Barrios. Doon kayo dati nagtatrabaho bilang Nanunungkulan ako bilang parang labandera, gano'n? katiwala nila since
Matagal. Matagal na Oo, panahon. matagal na panahon ako sa nanungkulan sa Block 2, Lot 2. Golden Okay. City, homeowners yan Ano dyan. naman po ang nangyari doon? Bakit nag-alis kayo sa trabaho nyo doon? Sinabihan ako ng amo kong lalaki, si Kuya Mario, na, Chris, kunin mo muna yan. Ipapahinga mo muna. Pagka nakahanap kami ng isang laundry site ng Muson, babalik siya. Doon kayo ilalagay. Oo, doon ako. Pero ano nangyari? Hindi ka na naibalik? Hindi ka na natawag? Naibalik din ako, pero doon na sa Cypress. Matagal din akong katiwala ng Cypress sa wash and dry sa Cypress. Ano po nanay, sa madaling salita yung naging Oo, rason yan. bakit hindi na Oo, kayo yan. nagpatuloy ng trabaho doon? Umayaw na Inalis din kayo? ako. Inalis ako ni Ate Linda. Inalis ako, sabi niya, Anita, pahinga ka muna. Yun din ang sinabi ni Ate Linda. Rosalinda Pinida yun. Pahinga ka daw muna. Oo, pahinga ka muna. Pag nakahanap din kami ng pwesto doon sa Muson, at saka tayo balik. Nang naghanap kami, diyan kami sana, kukunin namin sana yung nakalagay diyan Bangko Pilipino o Metro Bank. Basta site ng kanan sa may dating katabi ng cemetery na, hindi ko na matandaan Hindi mo matandaan. basta site ng kanan. Ang sabi ng amo ko, Mita, dito tayo pwesto. Polluted na bangko ito. Kailangan hanapin muna natin ang nagmamay-ari. Ipagpapaalam natin kay Ate Linda bago. Nagtaka ako noon po, tuwing dadaan kami ng amo ko, napapahinga siya dyan sa pwesto na yun. Diyan siya nagpapahinga, ang sasakyan niya, ang Pajero, diyan siya nagpapahinga. Sabi ko, ba't kaya nagpapahinga dito si Kuya Mario? Hinihintuan yung pwesto. Pero, nung nakahanap kami doon sa may lampas ng Shell ba lang? Oo, basta site Shell. Doon kami nakakuha sa katabi ng Rizal Hardware. Hindi na Rizal Hardware yun. Doon kami nakakuha ng naging Palawan Pawn Shop yun. Napakaraming mga kwento ni nanay na nangyari sa buhay niya noon. At sabi nga po nung nakausap ko din dito na parang ayun yung pagsabi ni nanay na siya ay pinapatigil-tigil kasi nga siguro yun na ngayon nakikita nung kanyang mga pinagtatrabahuhan yung something na ganyan, kaya medyo pinagpapahinga si nanay. Tapos nay, meron pa akong isang tatanong lang sa inyo, okay lang ba? Oo naman. Okay, nanay, matapos pala yung sunog na yun, namatayan kayo ng anak? Namatayan kayo ng anak? Oo, matagal na. Sino? Bago nagkaroon ng sunog. Bago pa, mas nauna yun. Oo. Grabe, kaya ito yung parang sinasabi ng na parang sunod-sunod yung naging depression para kay nanay. Ano po nanay, kinamatay ng anak ninyo? Sabi ng doktor, mayroon siyang anti-tuberculosis. Namayat siya ng namayat, tapos hanggang ang lagi niya sinasabi sa akin, nanay, mawawala din ako sa iyo. Yun lang. Ganun? Mga ilang taon pa lang siya noon? Siguro mga nasa 20 plus na. Pero nung tinaglay niya yung karamdaman niya, lagi niya sinasabi na mawawala din ako sa iyo. Yun lang, sinasabi niya mawawala din. Ano bang ibig mo sabihin na mawawala? Natugunan ko na itong bandang ang kanyang ama, ang sabi, bukas Sunny Boy, mamamatay ka na. Nang pagsabi ng kanyang ama na yun ang salita niya, iniwanan ko siya, nanakbo ako doon sa nanay. Sabi niya, payat na siya, kumbaga. Namayat na talaga, malayo na sa dating katawan, kumbaga. Oo. Nanay, wag mo akong iwan. Sabi niya gano'n sa akin. Hindi, pwedeng hindi kita iwan. Tumakbo ako doon sa bukid. Tapos? Tumalon ako doon sa creek. Tubig yun kumbaga tubig na inaagusan yung magkapagitan ng tinitira namin at saka doon sa may Holy Garden. Sabi ko gano'n, hindi pwedeng hindi ako diyan ka lang. Sabi ko gano'n. Doon ako
doon ako naglangoy ng langoy doon sa ilalim. Parang binuhay ko ang imahinasyon ng ama ko na Fernando at saka ang tatay Imoy. Yun ang binuhay ko sa imahinasyon nila, nag-agaw buhay sila. Sa salita niya na ng kanyang ama na bukas Mamamatay na. mamatay ka na. Kumbaga hindi mo natanggap yun. Hindi, narinig ko man. Pero masakit yun siyempre sa'yo bilang ina. Oo. Hindi ko rin inawa yung tatay niya. Ang ginawa ko, yun, nanakbo ako doon. Inagaw ko ang salita ng tatay ko doon sa pag-aagaw buhay nila ng kanyang kapatid na Imoy. Siya, ang ama ko, ang nakagisnan kong ama, ang nasalbar sa pagkakaroon ng karamdaman na iltor. Sa lugar ng Tampok, Kabugawan. Kumbaga lahat po na sinasabi sa atin ng mga nakakilala kay nanay ay talagang tama po lahat. At ayun nga, nakikita ko na kung ano yung mga reason kung bakit naging ganito si nanay, na-depress si nanay sa sunod-sunod na pangyayaring hindi maganda sa buhay nila. At meron pang isa na nangyari sa kanya namang mga anak na nagbigay lungkot din kay nanay. Nanay, na pag-alaman ko pa na mga anak niyo po pala ay nangangalaka lang. Oo, namangalaka sila. Nandun pa ako, nangangalaka lang sila. Namimili ng mga scrap bago ipagbibili o sa junk shop. Gano'n. Ganon. Ano pong pakiramdam na bilang ina na nakikita mo yung anak mo nangangalakal ng ganon? Ay, nung una ayaw ko. Kasi nung may hanap buhay pa ako hindi ko sila binibigyan ng kumpiyansa na maghihirap ba. Parang hindi mo inisip na maghihirap ang mga anak mo. Oo. Naiyak na eh. Pero nung nangyari ngayon na gano'n na naging buhay nila, napakaramdam bilang ina na nakikita mo yung gano'n. Tanggap ko, sabi ko siguro naman ito ang binigay sa akin na total, nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw na pagkain. Pero linayuan ko na sila. Hindi ko na sila, kumbaga, ang kinakalinga ko na lang ang aking bunso na Clifford. Clifford sa Linggit din. Kumbaga, yung Christine ko, pinabayaan ko na lang ang Christine ko doon sa kanyang asawa sa Pineda. Hindi pa duwang. Pag pupunta na lang doon sa amin, saka kami nag-uusap. Kumbaga, dati, talagang nasa isip ko, ayaw kong mawalay sa pananaw sa kanila. Pero alam nyo na, nakikita ko po sa inyo, alam ko ginawa ninyo yung lahat nung talagang nagtatrabaho pa kayo para lang mabigyan po ng magandang buhay itong mga anak ninyo. Kasi alam ko wala namang magulang na gustong mapasama ang anak. Ayaw ng magulang na maghihirap ang kanyang mga anak. Kaya yung sa sinabi ninyo kanina na hindi nyo man lang inisip na maghihirap ang mga anak ninyo ng ganun. Kaya nga lang dahil sa nangyari, kaya sila ganyan ang buhay, naging buhay ngayon, ano? Kasi simula ng pagluwal sa kanila ay kumbaga hindi ko sila binigyan ng paghihirap. Ginawa niyong lahat. Oo. Ako ang gumanap bilang ama at ina sa aming tahanan. Pero nagpalipat-lipat man kami ng site ng tinirahan namin. Talagang lahat ay nagsimula kami sa kahirapan. Dito lang kami naging mabuti sa Makati. Ibig sabihin Nung natuto akong magnegosyo, yun. Ay, nagka-negosyo kayo? Oo, matagal akong nag-business dyan sa Makati, sa Guadalupe. Ang amo ko dyan ay Erlinda Villadares. Ano pong nangyari sa negosyo ninyo? Nagkahiwalay-hiwalay kami nung nagkasakit siya na nagkaroon ng cancer sa suso.
Inuwi na ni sa Bulacan, sa San Rafael. Anong nangyari sa Sabi, puhulan Victor. nyo nung oras na yun? Nung... Ay, nagkakaroon naman, iniwan naman niya ang pwesto. Ibinigay sa akin ang kalahating araw. Iniiwan niya yung kanyang kalakal nung hindi pa siya nagkaroon ng karamdaman. Iniiwan niya yung kalakal sa kalahating araw. Ang kalahating pwesto ay akin, ang kalahati sa kanya. Eh nung kailangan niya ng pera, nabintayan ng pwesto na yan doon sa kanyang anak na Eileen. Ang kanyang Pati yung anak sa na inyo? Magmula nung nabenta yung pwesto kay Eileen, hindi na ako pinapwesto ba. Makati kami nung nakatira. Ibig sabihin, si nanay Sa may parang Port nakikipwesto si Bonifacio. nanay, ano? Oh, binabayaran ko ang kalahati. Nakikipwesto si nanay, nagninegosyo siya doon, kaya nga lang nung naibenta sa anak, nung nagpapatuloy sa kanya sa pwesto, ay hindi na si nanay doon pinapwesto pa. Ano, tama ba ako, nay? Oh, hindi na. Iba na ang kanyang pinahawak sa pwesto, hindi na ako. Hindi iba-iba. Kaya doon na kami doon na kami naghirap. Muntik pa kami masaker noon sa pamangkin din ng kanyang tatay ng mga anak ko. Munti kayong imasakir? Bakit? Oo. Anong nangyari yun? Pamangkin din niya. Mabuti. Buhay pa yun ang anak ko na panganay. Mabuti. Hindi pinantulot ng Panginoon Diyos na Hindi masama mangyari. oo. Grabe, ano? Ito yung bibigay depressed kay nanay, itong mga pangyayari na ito sa kanilang buhay. Ibig sabihin pala nanay, yung 20 years old mong anak na namatay, yun yung panganay. Anong pangalan niya? Santos yun ang nagbinyag niyan. Ang tatay ko nga Pandoy, yun ang nagpabinyag sa poblasyon pa kami noon nanirahan sa probinsya. Doon ko yun iniliwal sa poblasyon Palapag Norte, Northern Samar. Okay. So kami po, mga kababayan, gusto sana namin ikaw nanay, total ngayon hindi pa naman sumasagot ang mga anak ninyo. Gusto mo bang mapacheck up ka na muna namin? Ang pa ako ang nararamdaman ko ito, yung kinagat siguro yun ng aso. Kaya Nay, pero kung sakali sasama ka sa amin, saan tayo? Hospital. sa Dait nanay, sa Dait tayo mapunta. Papayag ka, sasama ka sa amin? Oh, Ha? para matuloy ang anti-rabies ng pagkakagat sa akin ng aso. Opo, Nay. Tsaka para na rin mga Isang beses lang kasi ang nito na naturukan. oo, doon sa emergency. Okay. Para na rin mga kababayan ma-check up si nanay sa kondisyon niya. Para total, hindi naman sa ngayon pa sumasagot yung kanyang mga anak. Di samantalahin natin yung pagkakataon na madala si nanay doon. At para malapatan siya ng gamot, mabigyan ng gamot na dapat inumin, maibigay kay nanay. Bago natin isipin yung pagpunta dito ng kanyang mga anak. At saka nga pala nanay, kahapon kasi nagsubo kami na maghanap ng matitirhan mo. Kasi diba gusto ko nga mailipat kita sa ilang piraso lang po ng apartment dito. Meron po akong napagtanungan na alam nila yung kondisyon ni nanay. Kaya ayun, hindi tayo nila inallowed. Pero yun, meron naman kami tinanungan na puno na yung kanilang apartment. At meron din naman tayong nakita na may isa sanang bakante, kaso nga lang hanggang sa ngayon hindi pa rin sumasagot yung may-ari na sa Maynila. Kaya ayun, nakakalungkot lang po doon na dahil sa kondisyon ng nanay ay ayaw siyang payagan na magtira sa ganun. Na tayo naman willing naman tayong bayaran kung anong kailangang bayaran. Basta lang mailipat lang si nanay, may alis lang dito. Kaya nga lang po dito sa bayan namin ganito, ilan-ilan na nga lang yung apartment dito. Di ko alam kung may 3 lang yata o 4. Ganito pa po yung nangyari. Kaya nay, sa ngayon sa bahay kasi wala po tayo ng ekstrang kwarto. Oo. Ang hirap naman, wala naman sa labas si nanay. Ano ba ito? Kasi total, summer pa naman sa ngayon.
Hindi pa naman talaga totally nag-uulan. Okay ka lang ba dito, Nay? Oo. Okay ka lang dito? Oo. Dito, masaya naman ako dito. Masaya naman ako. Kaya ko naman supportahan sarili ko. Kasi kung pabahayan po natin si nanay ngayon ng maliit, sana na pangsamantalang mapagtutuluyan niya. Kaya kapag dumating yung mga anak niya, lilisanin lang din niya yun. Sayang naman din po. Oo. Kaya, yun, ang hirap po talaga mga kababayan na isipin kung paano yung solusyon na pwedeng gawin kay nanay. Kaya ngayon ang mainam natin gawin habang wala yung mga anak niya at di pa naman sumasagot sa message, papacheck up na natin si nanay. Para na sa ganun, kapag dumating man sila, at least may iniinom na si nanay na gamot o pwede na nilang ma-maintain yun. Kung maintenance yung ibibigay, pwede na nilang i-maintenance yun sa lugar ni nanay kung sakali mang pagdesisyon na ni nanay na sasama siya doon sa kanyang mga anak. Okay na, tanong ko lang sa iyo yung mga bagay na yun ha. Kasi gusto ko marinig din sa iyo. Kasi ayoko naman maniwala lang sa sabi-sabi. Oo. Pero ngayon ko nalaman na napakadami mo pala talagang pinagdaanan sa buhay. Oo. Oo, minsan nga akala ko wawasakan ko na yung buhay ko noon na siguro iniisip ko lang na ang gulo. Ang gulo ba ng circumstance, ang gulo ng daigdig ko. Ang gulo. Kaya yung ikot ba? Ikot ng daigdig. Kaya hindi pa rin ako pabayaan na magpakamatay. Kasi naisip ko na noon sa siguro pang nasa edad ko noon nasa 22 siguro. Naisipan mo magpakamatay noon? Oo, tatalon sana ako ng building ng Pio del Pilar Elementary School. Ay, ganun? Oo. Kasi parang nataturn off na ako sa sitwasyon ng buhay ko. Kaya parang hindi ko na matanggap na ba't kaya yung katanungan ko, ba't kaya sa Pio del Pilar Elementary School sa may Santa Ana ba? Opo. Dumating na pala sa point si nanay na nakaisip na magpakamatay dahil sa mga problema sa buhay. Pero nay, mabuti na lang nay, ginaid pa rin kayo ni God na hindi nyo ginawa yun, ano? Kasi tama po yung sinasabi nyo na yun, na alam ko yung pinupunto ninyo na tinitingnan na lang ninyo yung ikot ng mundo. Kasi bilog ang mundo ay, sabi nga daw, sa kasabihan lang, bilog ang mundo, pwedeng ngayon, nasa down na down ka, pwedeng bukas, nasa kalagitnaan ka na ng pagtaas, at sa susunod na araw, nasa taas ka na, nakabangon ka na, di ba? Yun siguro naisip mo ng mga oras na yun, kung di ako nagkakamali, no? Kasi hindi naman laging nasa baba lang tayo kung ang kagustuhan sa atin ni God ay talagang makaranas ng maginhawa ng marangyang buhay, ibibigay niya sa atin at mangyayari yun. Pero kung ang binigay para sa atin ni God ay yung simpleng buhay lang, yun talaga yun, no, Nay? Oo. Ang tao naman kasabihan lang yun ng mayaman. Pero ang tao ay pantay-pantay na nabubuhay sa mundo. Patay-patay lang tayo. Kasi ang walang mayaman, walang mahirap. Oo, sa mata ng Diyos, di ba? Makikita mo lang pag magara ang iyong tahanan. Yun ang unang tahanan. Wah, mayaman ito. Pero sa totoo, pantay-pantay lang tayo lahat. Di ba, Nay? Kung sakaling tayong lahat man na mapunta sa piling ni God, di ba? Lahat tayo doon pantay-pantay na. Walang mayaman, walang mahirap. Di ba, Nay? Oo. Yan, dito material lang yan. Pansamantala lang yan. Ang permanente nandun sa taas, di ba? Oo. Ito pa, ano lang to, non-permanent to. Hindi ito permanente, di ba? Pansamantala lang, pahiram lang, no? Kaya nga sabi mga kabayan, kung ano man yung meron ko sa ngayon, wag na wag mo yung ipagmamalaki kahit kanino. Kasi kumbaga yung kung ano man yung yaman natin, kahit pagsamasamahin natin ang yaman natin dito sa buong mundo, ay katiting lang yan sa Diyos, di ba? Kung ano yung meron sa Panginoon sa kanyang tahanan, katiting lang yan. Kung ano mang ginto meron ka, kasi dami man yan na punong-puno ang bahay mo ng ginto, pagdating dun sa tahanan ng Diyos, ganito lang yan, di ba, Nay? Kaya wala tayong karapatan na ipagmalaki kung ano man yung mga meron sa atin, di ba, Nay? Magpasalamat na lang at naranasan natin magkaroon ng ganun, di ba?
Kaya yun, lahat ng kababayan natin kung ano man yung meron, tayo, wag nating ipagmalaki yan sa kapwa natin tao na mayat maya natin banggitin, meron akong ganito, meron akong ganyan. Wag kasi kumbaga pahiram lang yan sa atin, kumbaga ano lang yan, material lang yan, no? Okay, mawawala din yan pag nawala. Sabi nga, yung yaman natin, yung pinaghirapan natin, yung ibinango nating negosyo, pag tayo namatay na, wala na, di ba? Yung magagaran nating damit, pag tayo namatay, wala na, di ba? Okay, sige na, isa ngayon, may panggastos ka? May pera ka dyan? Yung 50 siguro natira din. May natira ka pa? Oo, may natira akong 50 pesos. Inilalaan ko yan sa kumbaga, yung ilaw ko ba, pinapalog ko. Dito kay Ate Mirna. Ay, nagpapacharge ka? Oo, nagpapacharge. Nagbabayad ka? Hindi naman niya tinatanggap yung bayad ko. May natira pa akong 50 pesos. Bigyan ka tayo ng panggastos mo. Kaunting panggastos lang. Kasi nung nakaraan, sabi din kasi ng mga viewers, huwag natin ipakita kapag nagbigay tayo. So ngayon, di ko alam kung dapat ba ipakita pa natin sa camera natin o ano ba mas maganda. Huwag na. Okay, sige. Bigyan natin si nanay ng cash. Konting cash lang, konting cash. Para may pambili-bili si nanay. Okay, siguro sa ngayon po ay yun, napunta tayo dito para marinig din yung kwento ni nanay tungkol sa kung bakit nagkaganito. At ayun nga, abangan nyo po na papacheck up natin si nanay para na sa ganun ay makainom siya ng gamot para mawala yung gumugulo sa mga isa-isip niya. Mali natin, di ba? Wala may posible na maging okay pa ang lahat. Okay. Okay, sige nay. Sa ngayon magpapalam na muna tayo. Bibigyan kita ng cash ha. Huwag lang natin ipakita sa camera ha. For the safety po ito ni nanay. Okay. Maraming salamat ulit sa lahat ng sumusuporta. Salamat kay Ninang Adelina na nagbigay din sa atin. Gamitin doon natin para sa pagtulong. Maraming salamat sa kanya. At kay Ninang Adelyuson, kay Ma'am Jocelyn, kay Ma'am Josie, kay Ma'am Rowena, kay Ma'am Weng. Tapos sino pa ba? Wait lang. Banggitin ko na lang mamaya sa sa susunod na vlog natin, sa susunod na pupuntahan natin. Banggitin ko na lang yung ibang tumutulong din sa atin para sa ating paglingap sa mga kagaya nila nanay. Yung pagtulong natin sa mga kagaya nila nanay. Sana marami pa tayong matulungan. Okay nay, sa ngayon, punta muna kami ha. Kanina naiyak si nanay, huwag na malungkot nay ha. Basta nay, gagawin namin lahat ng mga kaya namin. Kami muna yung anak mo dito ha. Kami muna yung magsisilbi mong anak dito ha, na dadalaw-dalaw sa iyo ha. Hanggat wala pa mga totoo mong anak. Kami muna yung anak mo dito ha. Ngayong araw, anong plano mo? Dito lang. Dito lang. Pagka natutulog. Bang buhok ni nanay, amoy shampoo Bang buhok ni nanay, amoy dalaga. Amoy dalaga si nanay. Siguro by next day, pampacheck up tayo ha. Basta huwag ka sa amin matakot. At ang gagawin naman natin para lang magkaroon ka ng gamot. Na iinumin para kumbaga maintenance. Okay, kasi maedad ka na nanay, kailangan mo na ng maintenance. Malakas pa ba ang mga tuhod mo? Malakas pa ang tuhod mo? Mahina na. Mahina na. Naku, dapat magpalakas ka ng tuhod na Okay, so ngayon hanggang dito na lang. Parks TV Channel, Rans TV ang ating cameraman, supportahan nyo. Yung kanyang mga vlogs, panoorin nyo. Commander ni Marcos, panoorin din po natin sa kanyang channel. At yung Babahay Kinabuboy, konting-konting hininga na lang, konting-konting pag-aantay na lang at matatapos na po yun. At nagpipaint na yata sila doon ngayon. At ngayon din ng araw sa namin si Commander, pupunta kami doon. Napakarami namin ngayong gustong puntahan at tinutulungan natin. Pagkakasahin natin yung oras. At kagabi talagang puyat kami pare-parehas kasi kami naman ni Commander din ay nagtrabaho sa shop kasi wala kami dong tao. Ako lang nagdi-design ng ibibenta. Talagang alas 3 na kami nakauwi. Pero maaga pa din kami nakapunta dito kay nanay. At sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. Wala ka na bang gusto sabihin sa mga anak mo? Wala na? Pati kriya, mga biyan yun ikiwa sa din. Kaya waligaw lang sa tiray bayan. Ikiwa sa rawa. Bago na ka. Anong salita yun nanay?
Pero salamat din. Salamat po sa mga anak ko na hindi rin ako nila pinapabayaan. Basta hindi rin ako nila, nasa isip pa rin nila ako. Oo naman ay. Mahal ka ng mga anak mo, no? Kaya nga gusto nilang mabisita ka dito, ha? Okay, huwag mo isipin na hindi ka nila mahal, ha? Mahal ka ng mga anak mo kahit ano man ang nangyayari sa ngayon, mahal ka nila, ha? Kasi magulang ka nila, ay. Lalo na ikaw, anak mo sila. Alam kong mahal na mahal mo sila. No? Okay, so hanggang dito na lang. Salamat po. God bless po sa lahat.